Yan, naka-live na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sa inyong lahat. Itong alhamdulillah, itong ating mga kaganapan, symposium ay alhamdulillah na papatuloy hanggang ngayong gabi. So ang ating topic ngayong gabi ay ang kahalagahan ng istighfar at ihsan ngayong Ramadan. Ngunit mag-uumpisa tayo sa tilawang Quran at ang magsisimula sa atin ay si Ustaz Aisen Abdul Rafi Asin Abdul Latif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga magulang kapatid sa agapan ng Allah, lubos tayo magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinili na Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan tayo ay sasama sa pagtitipon
ang pagtitipon na kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtitipon na kung saan binabanggit ng Allah, binabanggit ang ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya hadith ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kahit magtipon-tipon pa ang lahat ng matataas ang posisyon o pinakamayaman dito sa buong mundo, kung wala dun o hindi nababanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang kwenta yun sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siyempre mga bulang kapatid, tayo pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dami-daming tao dito sa loob ng kumpa. Tayo pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagtitipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isisingin ko lamang yung kabutihan ng pagtitipin. Isang pang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanyang binanggit, may yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Sisiulang niya yung kabayan sa Allah Ta'ala, di lang siya karayawan. Sino-sino man sa atin ang gugustuhin ng Allah Ta'ala na bigyan siyang kaputihan, siya ay papaintindi o bibigyan ng kalang patungkol sa agaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya Allah ay makasama tayo. Na ngayon mga magulang kapatid sa agaman ng Allah, ay ngayon ay Laylatul Jumu'ah, ay pagtawagon na ito itong Jumu'ah o sa Tagalog ay gabi na Biyernes o ng Jumu'ah. Mga magulang kapatid sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating nabasa kanina ay sinakakalo ng sura. Ang pangalan ng sura na yun? Masya Allah, Suratul Kahf. Suratul Kahf. Mama'inal Kahf. Ano ibig sabihin ng Kahf? Ang ibig sabihin ng Kahf ay kuweba sa Tagalog. Kuweba. Ngayon mga magulang kapatid sa agaman ng Allah, yung aking binasa, hindi ko na tinapos hanggang sa dulo ng ayat ng Suratul Kahf. Bakit? Ang aking nabasa lamang ay unang 10 ayat ng Suratul Kahf. Kahit 10 lamang yan mga magulang kapatid sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking biyaya, gantimpala, kabutihan ng ating matatanggap. Allah. Ano yung mga magulang kapatid sa agaman ng Allah? Mula sa riwayat ng Imam Muslim, sino-sino sabi niya, ang makabasa o kaya naman makabisado niya ang 10 ayat ng Suratul Kahf, siya iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Dajjal. Mula sa Dajjal. Allah. Na kung saan ang magulang kapatid sa agaman ng Allah, kung umabot man tayo sa panahon niya, ay hindi na tayo maluloko ng Dajjal. Inshallah ta'ala. Marami pang benefits sa mga magulang kapatid sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa mga kapurasaan sa libingan. Allah. Ngayon mga magulang kapatid sa agaman ng Allah, sikapin natin na may sagawa yun ang makabinsadong unang 10 ayat ng Kahf. At lalo-lalo sa gabi ng Jumu'ah, sino-sino man magbabasa sa atin ng Suratul Kahf. Sino-sino man magbabasa sa atin mula sa Jumu'ah na araw ng binasa na yun hanggang sa paparating na ang panibagong Jumu'ah ay nagliliwanag, mga tauso nagsasahaya. Allah Akbar. Bayasin taong nagbasa sa Suratul Kahf. Allah Akbar. Nagsasahaya. Sa ikatuloy na magsaya pa sa lansing cellphone. Magsaya. Sa sisulang niya magbasa sa Suratul Kahf, inshallah ta'ala magsaya. Sambil dumatungin panibagong Jumu'ah. Allah Akbar. At sa abang di pa dumadating ang Jumu'ah na yun, ng panibagong Jumu'ah, ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan, inshallah ta'ala. Na inshallah mga magulang kapatid sa agaman ng Allah, yun ay ilang pa lamang sa mga kabutihan ng ating mga pagbabasa ng Quran. Allah Akbar.
Kaya insyaAllah ta'ala, di lamang tayo makikinig kundi i-apply natin sa sarili natin at iparating natin sa mga tao hindi nakahatin kundi sa mga hindi nakapunta insyaAllah ta'ala. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. So mga minamahal namin mga magulang at kapatid sa dama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ngayon tayo magpatuloy sa ating programa na ang susunod na magsasalita sa atin ay si Hafiz Mubarak Abdi about sa kahalagahan ng pag-iistighfar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito pa tayo sa buwan ng Ramadan na kung saan umabot na tayo sa ika-23 ng Ramadan, o ika-23 ng gabi ng Ramadan, na kung saan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito tayo sa last 10 days ng Ramadan, na kung saan lahat ng biyaya at lahat ng kapatawaran mula sa Allah ay binubuhos nila dito sa last 10 days. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Aisha radhiyallahu anha, nagtanong siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ya Rasulullah, ano ang mainam na idudua kapag naabutan ko ang gabi ng Laylatul Qadr? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basahin mo o panalangin mo ang Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Mahigit ko mula aminin mo yun, O Allah, ang Panginoon, katotohanan na ito ay mapagpatawad at gusto mo magpatawad, kaya patawarin mo ko, Ya Allah. Kung jama'a, ang dua natin ay Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. O Allah, o aming Panginoon, katotohanan na ito ay mapagpatawad at gusto mo magpatawad, Ya Allah, patawarin mo kami. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa last 10 days na ito, inshallah sana mabutan natin ang gabi ng Laylatul Qadr, na kung saan patawarin natin ang paghihina, parabihin natin ang paghingi ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon, sapagkat tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatawad. Ang sumunod sa ayat na ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yursilis samaa alaykum midrara. Siya ay magpapadala sa inyo ng ulan mula sa kalangitan nang may tuloy-tuloy na pag-ambot. Kaya napapansin natin, sa gabi ng Laylatul Qadr, minsan umuulan. Sa kadahilanan ay binababa ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang kapatawaran o kanyang awa sa kanyang ligid. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَاجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay bibigyan ng karagdagan na yaman. Isipin nyo, pag hihingi kayo ng kapatawaran sa Allah, bibigyan pa kayo ng karagdagan na yaman at bibigyan pa kayo ng mga anak. Allahu Akbar. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. At bibigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karagdagan na yaman at mga anak at ipagkakaluan para sa inyo ang mga harbin. Gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng harbin nang ikakatuwa ninyo. At ipagkakaluan sa inyo ipagkakaluan para sa inyo ang mga ilog. Gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala masagana ang inyong buhay. Paparamihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong kayamanan. Paparamihin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang inyong mga anak. Isipin nyo, hihingi ka lang ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan. At anak, lalo na hardin, bibigyan ka na ng Allah ta'ala ng hardin. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit gano'n pa kalaki ang iyong kasalanan, kung inahangad mo o inaasam mo yung humingi ng kapatawaran mula sa Allah, ikaw ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula na yan nga si bin Malik radiyallahu anhu na nagsabi, na narinig niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, ang Allah ta'ala, sinabi ng Allah ta'ala, o anak yadan, hanggat ito ay nananawagan sa akin at humihingi sa akin, ay ito ay papatawarin ko. Sa anumang bagay na iyon nagawang pagkakasala. At sinabi ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano pa ito karami, ikaw ay papatawarin ng Allah. Sinabi ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, o anak ni Adam, maging ang inyong mga kasalanan ay umabot sa kalangitan. Isipin mo, umabot sa kalangitan ang iyong kasalanan at hindi na natin kapatawaran, ay papatawarin kita. Wow. Papatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit ang iyong kasalanan ay umabot na sa kalangitan. Ganun tayo kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit gano'n ang karaming ating kasalanan, ay papatawarin pa tayo ng Allah ta'ala. At hindi lang papatawarin, kundi papayamanin ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala at magbibiyaya pa siya sa iyo ng anak. Allah Akbar. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, o anak ni Adam, kung ikaw ay pupunta sa akin o papunta sa akin, may pagkakasalang pasimlaki ng mundo, at pagkatapos ito ay umangarap sa akin, na hindi mo akong pinagtambal, ito ay pagkakalooban. Ito ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran na kasimlaki ng mundo. Isipin mo, ang kasalanan mo, kasimlaki ng mundo. Umabot yung kasalanan mo sa taas ng langit. Pero umahangad ka ng asal na ito ay papatawarin ng Allah. Ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay aking pagkakalooban ng kapatawaran na kasimlaki ng mundo. Allahu Akbar.
Isipin mo, sino man manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng taos puso at may pag-aasa ng kanyang habag, ay pagkakalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kung mag-aasa mo ka ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang walang halang katambal, ikaw ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinapatawad ang lahat ng taong makasalanan. Kahit anong klase o gaano man ito kalaki, kung tunay na nagbabayang Lord siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay siyang papatawarin ng Allah. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi, o ang katanyadan, maging ang iyong kasalanan ay umabot na sa kalangitan, at hindi ng aking kapatawaran, ay papatawarin kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, papatawarin ka ng Allah kahit gano'n nakarami ng kasalanan. Hindi lang ito papatawarin, kundi bibigyan ka pa ng kayamanan. Isipin mo, hihingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, bibiyayaan ka pa niya ng kayamanan. Hindi lang kayamanan, kundi biyaya na anak. No, ito kung mas mo. Wow. Palagay niyo ang pag-istighfar nyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang istighfar, marami siyang benefits. Maraming benefits ang istighfar. Sa pagbabalik pa lang ng astaghfirullah, may benefits. Ha? Katotohanan, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, o ang katangiadan, o ang katangiadan, maging ang inyong kasalanan ay umabot na sa kalangitan. Umabot na sa kalangitan ang iyong kasalanan, at umahangat ka na napatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang halang tatambal, ikaw ay papatawarin ng Allah. Tignan mo kung gano'ng kakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gano'ng nakarami ang iyong kasalanan, basta naghahangat ka ng kapatawaran sa Allah, at pinagsisisihan mo lahat ng iyong nagawang kasalanan, at walang halang katambal, sa totoo ng papatawaran ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may isang history, si Imam Ahmad bin Hanbal, may gusto siyang puntahan na lugar. Sa hindi nakakakilala kay Imam Ahmad bin Hanbal, siya ay kasama sa apat na imam na madhhab. Isang beses, gusto niya pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung ano gagawin niya doon. Hindi siya makatiis, hindi siya makatulog. Sa kaisip, gusto niya pumunta sa isang lugar na yun, pumunta siya doon. Pakinggan nito ha? Pumunta si Imam Ahmad bin Hanbal sa lugar na hindi niya alam kung anong gagawin niya doon. Nung nagtulog na siya sa lugar na iyon, pumunta siya sa mosque upang matulog, kumbaga. Kasi wala naman siyang bahay doon. Nung papunta niya sa mosque, matutulog siya doon. Pinagbawalan siya ng tao nagbabantay sa loob ng mosque. Ha?
At sinabi niya, nagpakilala siya si Imam Ahmad bin Hanbal. Ngunit, hindi pa rin siya nakilala ng tao na yun. At sinabi pa ng Imam Ahmad bin Hanbal, sa labas na lang siya matutulog ng masjid. Ngunit, hindi pa rin siya pinayagan ng tao na yun. Ano ang ginawa ng Imam Ahmad bin Hanbal? Naglakad siya, naghanap siya ng matutuluyan niya. Nung naglalakad si Imam Ahmad bin Hanbal, may nakasalubong siya na nagbabay. Nakasalubong ni Imam Ahmad bin Hanbal. Nung nakasalubong na ni Imam Ahmad bin Hanbal ng isang tao na ito, pinag-uusapan ko na kung pwede doon siya tumuloy sa kanila. Sumamaayon naman ang tao ang nagbabay nito. Pumunta na sila sa bahay niya, tao nagbabay. Pagpunta nila sa bahay na ito, sa bahay ng tao nagbabay nito ay nakita ni Imam Ahmad bin Hanbal, ang taong tinutuluyan niya ay puro, sa bibig niya ay puro astaghfirullah. Laging pinapanggap ng tao na ito, astaghfirullah. Maglilinis siya ng salas, astaghfirullah. Magwawalis siya, astaghfirullah. Maghuhugas siya ng plato, astaghfirullah. Uyan po siya, astaghfirullah. Mga tauso, kunjut ruhiban niya, hindaran sa sabot niya, astaghfirullah. Sa lahat ng galaw mo, binabating niya lang, astaghfirullah. Nandito na sila, nakaupo, ang tao na ito, pati si Imam Ahmad bin Hanbal, nasa isang upuan na sila ay nag-uusap. Sinabi ng Imam Ahmad bin Hanbal, naririnig ko sa iyo ang salitang istighfar, ang salitang astaghfirullah. Astaghfirullah. Lagi mong binibiglas ang astaghfirullah. Maglilinis ka, astaghfirullah. Magluluto ka ng pagkain, astaghfirullah. Sa lahat ng galaw mo, may biglas na astaghfirullah. At sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, man lazam al-istighfar kafallahu kulla ma'am. Allahu Akbar. Sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, kung sino man ang tao mahilig magbigkas ng astaghfirullah, lahat ng kailangan niya, lahat ng gusto niya, ay pagkakulutuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Allahu Akbar. Sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal sa tao, lagi nang naririnig na nagsasalita ng astaghfirullah. Nung narinig ng tao na yun ang sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, sinabi ng tao na ito, ang lahat ng gusto ko, lahat ng gusto ko, lahat ng kailangan ko, ibinigay na sa akin ng Allah. Ngunit, sa isang gusto ko na hindi pa ibinigay ng Allah. Hindi pa na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya o pinapatarap niya. Nagulat ng Imam Ahmad bin Hanbal. Bakit sinabi ng tao ngayon na hindi pa kumukleta sa kanya ng Allah ang lahat ng gusto niya? Sinabi ng isang tao nito, sinabi ng tao nito, gusto ko makita ang tao pinapangarap ko. Kung pagkatao mamaya ko na makita lang itinag ako na walang gagawin. At tawaran lang niya, Imam na sikap. Gusto na makita si Imam Ahmad bin Hanbal. Kasi lagi niyang naririnig ang Imam Ahmad bin Hanbal. Hindi alam ng tao na ito ang kaharap niya si Imam Ahmad bin Hanbal.
At nagulat lang ang Imam Ahmad bin Hanbal. Sinabi ng Ahmad bin Hanbal, ng Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar. Kaya pala sabi niya, ang gaan ng pakiramdam ko, sabi niya, pumunta sa lugar na ito na wala namang dahilan upang tayo ipapakitain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagulat ang tao ngayon, ang kausap niya, ang pinatuloy niya sa loob ng bahay niya, at ay nagsabi sa kanya ng manlasa ng istighfar kapag ahon na mauna. Yun na pala yung si Imam Ahmad bin Hanbal, kaharap niya. Isipin mo si Imam Ahmad bin Hanbal, pumunta sa isang lugar na hindi na alam kung ano gagawin niya dyan. Sa isang dahilan pala. Upang ibigay sa lalaking nagbabagay ang kagustuhan niya. Ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinukuto sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kahalaga ang astaghfirullah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lalo na sa buwan ng Ramadan, paramihin natin ang astaghfirullah at pagbigkas ng astaghfirullah. At kahit hindi bulan o kahit hindi buwan ng Ramadan, ugaliin natin pagbigkas lalo ng astaghfirullah. Gusto pa kumaman? Astaghfirullah. Gusto mo magtaka? Astaghfirullah. Gusto mo mawala ang anxiety mo? Astaghfirullah. Gusto mo gumawa ang pakiramdam mo? Astaghfirullah. Lagi natin banggitin ang astaghfirullah. Kaya napapansin natin minsan kapag grabe ang ito, grabe ang init ng ulo natin, pag makapag-astaghfirullah ka na, gagaan, mawawala. Ganun na halaga ang istighfar mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming benefits ang astaghfirullah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil sinabi ng Allah Ta'ala, ulitin ko, binanggit ko kanina, sinabi ng Allah Ta'ala, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang taong mahilig humingi ng kapatawaran mula sa Allah. Sinabi ng Allah Ta'ala, kayo ay bibigyan ng karagdagan sa yaman at mga anak. At ipagkakalob para sa inyo ang mga harden. At ipagkakalob para sa inyo ang mga ilog. Isipin mo, gagawa ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng masaganang buhay. Gagawin ng Allah, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala gagawin ng masaganan ng iyong buhay. Bibigyan ka ng kayamanan, paparamihin ang inyong mga anak. Wow. Sipin mo, talaga, astaghfirullah talaga. Bibigyan kayo ng harden. Upang bibigay kayo sa mga bunga at ganda nito. Isipin mo, pag mag-astaghfirullah ka, bigyan ka ng kapatawaran mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag-aasang tayo ng gantimpala at kapatawaran at walang halong katambay mo ay papatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Isipin mo sa araw ng pag-uukod, ang tao mahilig mag-astaghfirullah o humingi ng kapatawaran mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala
bibigyan ng hardin ng Allah. Hardin. Papasaganayin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iyong buhay. Hindi naman mabigat sa atin ang pagbigkas ng astagfirullah. Kahit bata alam na sabihin kung ano astagfirullah. Mas mainam na ugaliin natin ang magbanggit ng astagfirullah kaysa sa mura. Tama ba yun? Tama. Diba? Kasi dito sa atin, sa lugar natin, maraming ma-pride dito eh. Sobrang marami. Pag naglalaitan, astagfirullah. Diba? Ugaliin natin magpapigyan ng astagfirullah. Yun na sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, man lazam al-istighfar katallahu kulla ma'una. Kung sino man higaya ang mahilig magbigkas ng astagfirullah. Astagfirullah po. Mahilig ka magbigkas ng astagfirullah. Lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, lahat ng pangarap mo, kukumpletuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo, sa ganun way, sa pagbibigkas mo lang ng astagfirullah, kukumpletuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng kailangan mo. Gusto mo magdala? Parang mo ang astagfirullah mo. 5,000 o 10,000, bigkasin mo ang astagfirullah. May isang history, ito true story ha. May isang babae na may anak siyang lalaki na 4 years old. Na kung saan yung anak niya ay operahan. Naawa ka ng nanay kasi ang babae ito naawa. Sabi niya, mga mator, inot pa lang na sinanak ko, operahan na. Operahan na. Siyempre, alam naman natin kapag operahan ng tao, nakatakot, di ba? Piti-piti, mayaman nila. Allahu Akbar. Isipin mo, ang babae na ito natatakot siya na baka hindi mag-success ang opera ng kanyang anak. Pag-uwi siya sa bahay nila. Pag-uwi niya sa bahay nila, binagiti ng astagfirullah. Nag 1,000 hanggang umabot ng 5,000 hanggang umabot ng 10,000. Pagbigkas na ng astagfirullah. Sa pagbigkas na ng astagfirullah, kinabukasan pumunta siya ng hospital. Nagulat siya. Tapos na yung operation. Allah. Isipin mo, ang mapapulong natin aral dito, sinabi ng babae na ito, simula yung nangyari sa buhay na iyon na nag-success ang anak niya sa operation, araw-araw, gabi-gabi, binibigkas ang astagfirullah, mababa na ang 500. Sabi nga, mabulag na sabihin natin astagfirullah, 33 pa lang. Diba? Kaya nga kasi napapansin natin, pagkatapos natin sambahayan, binabanggit natin ano? Astagfirullah. Humihingi ka na napatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil minsan habang pagsasambayan mo, may mga pumapasok sa utak natin. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ugaliin natin magbibigkas na astagfirullah. Dahil hindi naman ito mabigat sa ating bilang. Ang magbibigkas ng astagfirullah, ito ay nagbibiling na humihingi ka ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Isipin niyo,
Ang benefits ng astaghfirullah, humingi ka ng kapatawaran mula sa Allah, bibigyan ka ng kayamanan, lahat ng gusto mo, lahat ng pangarap mo, ibibigay sa ng Allah. Kaya kung gusto mo na may biyayang dumating sa iyo, wala nang dumadating na biyaya sa iyo, paramihin mo ng astaghfirullah mo. Wala nang dumadating biyaya sa iyo, mag-istighfar ka. Ganun lang kadali mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Allah Ta'ala na nagsabi ko, kung istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah, kung istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Take note ha? Ilang beses ko na binanggit yung ayaw na ito kasi mamaya may grand prize ito. Inshallah. Kapag istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Ta'ala, sinabi ng Allah, kapag istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon sapagkat tunay na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapagpatawad. Humingi ka ng kapatawaran sa Allah, humingi ka ng kapatawaran sa Allah, papatawaran ka ng Allah, bibiyayaan ka pa ng mga rizki na biyaya na hindi mo man lang pinangarap. Meron na ganun. Yung kumbaga sabihin natin ngayon, walang-wala ka. Pero nag-astaghfirullah ka. Astaghfirullah, humingi ka ng kapatawaran sa Allah. Tapos hindi mo alam mamaya ang dadating na biyaya sa iyo. Allahu Akbar. Humihina na ang iman mo. Nawawalan ka ng gana magsambayan. Parabihin ka astaghfirullah mo. Astaghfirullah, hindi matigang sa dila natin, magano lang. Ano ang benefits ng astaghfirullah? Istighfar, nakakatanggal ng anxiety. Istighfar, nakakagaan ng pakiramdam. Istighfar, nakakalakas ng memorya. Ang istighfar, ang istighfar, marami siyang benefits. Humihina ang iman mo, humihina ang pananampalataya mo sa Allah, maramihin mo ang istighfar mo. Babalik ang hidayah mula sa babalik ang hidayah sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, 4 minutes na lang pala ang oras natin. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ugalingin natin mag-astaghfirullah, magbigkas ng astaghfirullah. Sa kadahilan na sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, man lazim al-istighfar fatullah kullu mauna. Oo, dalawa na to ang ayat kanina pati qaul ni Imam Ahmad bin Hanbal. Sinibulis niyo ang lahat o kaya man lazim al-istighfar, kung sino man ang tao mahilig magbibigas ng astaghfirullah, lahat ng kailangan niya, lahat ng pangarap niya, lahat ng kagustuhan niya, ibibigay ng Allah at pumutulong sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa gabi na ito, sa buwan na ito, paratihin natin ang pagbigkas ng astaghfirullah.
Humingi tayo ng kapatawaran mula sa Allah. Paramihin natin ang paggawa ng Allahumma innaka afuwwun kariimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. O Allah, aming Panginoon, katotohanan na ito ang napapatawad at gusto mo magpatawad. Kaya ya Allah, patawarin mo kami. Yan ang lagi ng bigkasin. Sa gabi ng Laylatul Qadr, maraming yung pagbigkasin. Ha? Ano ang benefits ng istighfar? Gusto mo yung alam? Gusto mo mag-marriage stage? Maraming yung istighfar mo. Gusto mo magdagdagan tayo ng alam? Maraming yung istighfar mo. Sa mga binata, ganun muna. Huwag mo na kayo nangarap magkanak. Mahirap. Ha? Mga single. Ano yung mga single? Sa mga single, maraming yung istighfar mo. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah sana may makuha tayong aral. Kung may napapritman ako na hindi maganda sa inyong pagbilig, yun ay dahil sa kakulangan ng aming kaalaman. At kung may nakuha man kayong aral at maganda sa inyong pagbilig, yun ay mula sa pagbilig ng Allah subhanahu wa ta'ala. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Magtatanong ako. Okay. Ngayon, alam na lang natin eh, kasi ilang beses ko binanggit eh, parang mamulis na talaga. Okay. Ano ang topic natin ngayon? Taas na kamay. Ano? Istighfar. Mamaya, may lilipat sa'yo ng biyaya, mag-stop yung makalag. Okay. Pangalawa, sino nagsabi ng man laysa man istighfar ka Allah kulla ma'una? Kumala kayo dito. Ano, ang natin? Sino? Santing! Sino? Zakbal? Si Imam Maming. Mali. Santing! Sino ang nagsabi ng man laysa man istighfar ka Allah kulla ma'una? Nakamay pa! Imam Ahmad Al-Hambali. Okay. Last na. Ay. Meron pa pala. Oh, may drama prize, no? Abaya. Okay. May abaya. Okay. Pangatlong tanong. Yung babae, meron tanong ko na yung babae sa dulo. Yung try masay. Okay. Buksa. Pangatlong tanong. Ano ang benefits na makukuha natin sa pagbibiglas ng astaghfirullah? Ito nga, babae. Anong benefits ang makukuha natin sa pagbibiglas ng astaghfirullah? Ano? Sagday daw! Isa lang, pwede isa lang? Ha? Hindi, marami. Marami yun.
Di ba nabigyasan na ni Ate ang anxiety? Ay, tapos pala yung pati. Allah Akbar. Okay. Ang istighfar nakakawala ng anxiety at kung gusto mo, lumakas ang memorya mo, paramihin mo ang astagfirullah. Kasi minsan, bakit hindi tayo nakaka-memorize na maayos, hindi tayo nakakapag-basa o ng maayos, dahil sa maraming pumapasok sa utak natin. Kapag mag-istighfar ka, mawawala yun. Ha? Okay. Ano ba ang mga benefits ng istighfar maliban sa pagtanggal ng anxiety at nakakalakas ng memorya? Babae, ay selfie. Halika na, Aris. Ayun na yung nasa likod ng tree. Dalawa kayo ha? Dalawa kayo. Wait lang, wala ko ng hijab. Okay lang naman, kahit sino lang sabihin. Papatawad daw ng mga kasalanan. Magpapatawad ng kasalanan. At ano pa? Ano sa iyo? Paglilinis daw ng puso. Ibigay ng Allah lahat ng kagustuhan mo. Allah! Ibibigay sa mga Allah subhanahu wa ta'ala ang kagustuhan mo. Si Imam Ahmad bin Hanbal nagsabi, "Man lazama al-istighfar Allahu kulla ma'ula." Kung sino higa niya ang pahilig pagbigkas ng astagfirullah, ang lahat ng kailangan niya, lahat ng kagustuhan niya, kukumplituhin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar natin lang. Istighfar, magaan sa dila natin lang. Istighfar. Okay, grab size ko. Yung kaya bigyan mo ng siyempre. Ayun na sa doon. Okay, ito, bibigay ko na po, grand prize. Okay. Yung tatlong ahayat na binanggit ko kanina, yung sinabi ng Allah Ta'ala, humingi kayo ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magpapatawad. Pangalawa, yun, ikna, at siya ay magpapababa ng ulan sa kalangitan. At pangatlo, bibigyan niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ano? Kaya ba mga anak at harvest. Ano? Uy, walang verse. Ilang beses ko binanggit yun para ma-memorize nyo. Basta na. Sikali. Hindi. Tatlong araw na. Ito yung ibibigay yun. Babae. Sa babae. Gusto nyo ito? Hindi, gusto ko. Wala ka naman na sa uwi. Single. Sino? Single? Stickbar ka lang, magkakaroon yan. Kung sino ang makakabigkas ng tatlong ayaw na binanggit ko kanina, tatlong ayaw pa na binanggit ko kanina, sa kanya to. Ayat, ang binanggit ko kanina. Istighfar tayo para maalala nyo. Okay. Yan din tabi daw. Start. Happy na to. Happy na to. English. Mag-English na to. Wala. Ayaw yung mapapagod na yung bibigyan ka. Hindi, sige, try mo pa isang beses. Stickbar. Ito, di papay daw. Balik pa nga, babalikan ko sa wala na? Wala na. Sino ang nakamemora?
Ano? Ayan na to. Sino ang nakamenos ng sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal? Babae. Hello, business ko binanggit yun. Wala. Nandito yung mga ustadya ko dati, oh. Nung nag-aaral ako sa kulyat, maging ustadya ko. Ustadya, assalamualaikum. Okay. Alam ko, hindi na ako maalala yung ustadya kasi malit pa ako nun. Okay. Nang dahil sa inyo, ustadya, makaabot ako dito, mashallah. Okay. Ano ang binanggit ni Imam Ahmad bin Hanbal? Ano? Walang makasagot. Ulitin ko na, man lazama al-istighfar. Sino dudot ko? Wala? Okay, next na to, mamaya na to. Bago pa oras, sa lalaki naman. Palito. Okay, sa lalaki. Yung binanggit ko ng historical na abot sa surgery, ilan ang binibiglas niya araw-araw. 5,000, 10,000. Pinakamababa yun. Pinaka? Sino nakasagot? Lahat. Talaga dito, sumasagot. Matalino yung bata na to. Last na! Kasi iba na yung magmamasihat. Okay. 3 minutes. Kahit malaki na ang inyong kasalanan na kasinlaki ng langit o sinlaki ng bundok, ano ang katumbas na ito kapag humingi ka ng kapatawaran sa Allah? Ano? Laki ng ano, kasi laki ng mundo. Halika dito. Ulitin ko yung tanong, ha? Ulit na yung tanong. Ulit na lang. Kahit ang inyong kasalanan ay malaki na, umabot na sa kataas-taas ng langit ang iyong kasalanan, sila ko ng mundo ang kasalanan mo, at humingi ka na kapatawaran sa Allah para ng walang katambay. Ano ang ibabalik sa ng Allah? Ay, mamag yung ano. Babae ba muna? Lalaki lang. Sa lalaki na ito. Istighfar. Ano ang ano? Wala na na kayo din. Tuturo nyo. Basta kapirula talaga. Hindi ba? Ano ang ipagkakalit sa'yo ng Allah? Di ba ba naman yung kasalanan mo? Umabot na sa langit. Nandito na sa tanong ko eh. Tapos sila ka na ng mundo. Yung kasalanan mo at humingi ka ng kapatawaran sa Allah, ano ang ipagkakalit sa'yo ng Allah? Hindi. Kasi laki rin ng mundo. Ay, buta mo ito. Patay nga din eh. Di ba yun? Ano yun? Tek? Sinanong yun si ano. Hindi, kung makita mo ang bayan sa kita. Pero hindi. Papatawarin yung kasalanan mo. Yun yung iba. Wala. Istighfar. Kulang. Kulang. Nagtutut na. Bibigyan ka na, no? Kasi laki ng mundo.
Sige, sige. Malapot na din. Bigyan ka na kasi laki ng pagkakakal. Brother, kanina pa. Bismillah. Sige po kayo. Walang masama. Ano po? Kahit gaano nakalaki ang iyong kasalanan, umabot mo sa kataas-taasan ng langit, umabot mo sa langit ang kasalanan mo, o kaya sinlak naman mo itong mundo ang kasalanan mo, at humingi ka ng kapatawaran sa Allah, at nang walang natambal, ano ang gantimpalang ibibigay sa ng Allah? Siya ay papatawaran niya ng mga at bibigyan pa siya ng gantimpala. Nang! Na gantimpala. Ang katulad ng kayaman. Ang kayamanan niya sa Ako pa eh. Oh no. Ito yung sa sinabi ni Anas bin Malik, yung hadith na pinanggit ko. Yung sinabi ng Allah Ta'ala. Ano yung sinabi ng Allah Ta'ala? Uy, 3 beses ko ito binanggit kanina para ma-memorize nyo. Okay, last na. Ito na. Madali na to. Madali na. Okay, sasagutin ko na. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o anak ni Adan, kung ikaw ay papunta sa akin na may pagkakasalang kasinlaki ng mundo, kasinlaki ng mundo, at pagkatapos, ikaw ay humarap sa akin na hindi mo ako ipinagtambal, hindi mo ko pinagtambalan. Sinabi ng Allah, ikaw ay aking pagparakalooban na kapatawaran na kasinlaki ng mundo. Arvin! Sabi mo nga sa inyo yun na yun. Ilang beses kayo binanggit eh. Ngayon, alam nyo na. Okay, i-reserve na lang natin ito para sa next lecture. Okay, mabilang tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, mashallah, marami tayong natutunan sa gabi ito. So, sa mga hindi pa kumakain, hindi pa may alabas sa tiyan nila, kain muna kayo. Kailan ang oras ba? 9:50, mag-start tayo balik sa mga di pa kumain, kain muna sa mga di pa ng CR, comfort room, number 1 muna kayo. Balik lang kayo dito, and then mag-start tayo ng program natin. Ang susunod na program natin, paalala ko lang ulit, ang kahalagahan. Kanina, istighfar ngayon naman ang kahalagahan ng ihsan. Ngayon, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. JLP 77. Try mo ngayon pa ako bukas sa tayo. Dalawang pente. Ay, dalawang pente. Hindi na tatlo. Kinadya na ganyan kalaking pente. Sino yung lumaki dyan? Tingin na lumaki. May-ari ba niya? May-ari nito? Wala. Kasi yung mga ustad natin doon, nagugutom na. Sige natin. Nahulog na yan eh.
Sa akin hindi kay MGG, medium lang mga akin. Hindi, medium mga akin. Medyo may nga akin. Sa nila yung... Share na ba? Eh, share me. Ano na kasi yun ya? Tara to eh. Papansin ka rin eh. Papansin. Ang karas. Saan kayo? Len. Saan kayo? Balik kayo, ha? Uy, magkano na kayo lumayas na yung mga audience nyo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay lang kayo lahat? Huwag muna tayo malis ha, antayin natin yung MC. Pagka halimbawa, mag-start yung speaker natin, focus tayo. Iwasan natin magmingay. Tsaka mag-take notes tayo. Hindi para sa prizes, para sa knowledge. Kasi yung mga binibigay sa atin na knowledge na yan, maaaring hindi na yan maulit. So mayroong kasabihan na isang ulama nagsabi, kapag halimbawa yung kaalaman kaling tulad siya ng kamin, kapag hindi maayos yung pagkakatali mo sa kanya, madali siya makalis. Pero pag maayos yung pag mahigpit yung pagkakatali mo doon sa kamin na yun, hindi yan makakalis kahit kung mawala pa siya. So ganun din yung kaalaman. Kailangan tinitake note natin. So meron pa tayong natitira 1 minute para sa susunod na speaker. Sigurado na mapubuhayan kayo lahat. Ganun din sa una nating speaker, alhamdulillah. Marami tayong natutunan tungkol sa istighfar. Kunti pa yun, wala pa yung iba. Paano pa kaya kung nabanggit pa yung mga ibang benefits? So kapag ka mag-umpisa na, ayusin ang ating mga upo at makinig ng maayos sa payo ng ating lecturer, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. So, ngayon, dahil 9:50 na, pinapatawag na ang ating mga staff yung susunod na magle-lecture sa atin. Si Alistad Bekisar Mu'in, ang topic niya ay tungkol sa kahalagahan ng ihsan. So, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, falyatafaddal biliyadatil mazkura. Pinan? Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dinig ba? Dinig sa ulihan? Alhamdulillah, alhamdulillah. وبعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Again, alhamdulillah rabbil alamin, mga kapatid, mga taymanghut, mga pagang, alhamdulillah, sa ganitong pagtitipon-tipon natin, ang hangad natin, ang tanging hangad natin, pag-aralan ang Islam, alamin ang Islam. Before natin talakayin ang topic na nakalaan para sa akin, inshallah subhanahu wa ta'ala, ako'y taupikan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang kapatid ninyo, bilang anak ninyo, bilang taymanghut ninyo, masaya ako nakita kayo palagi nandito. Alhamdulillah. Ang topic ng ating kapatid kanina patungkol sa istighfar. Bilang isang tao, mahalaga yun. Kailangan natin yun. Ngayon, ang aking tatalakay insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ang al-ihsan. Ang propeta alayhi salatu wassalam, tinanong siya ng Jibril alayhi salam, ma huwa al-ihsan? Sabi ng Jibril alayhi salam, si Jibril, ang taong preach ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagdadala ng wahi. Lahat ng utos galing kay Allah, dadalhin ni Jibril kay propeta alayhi salatu wassalam. Ngayon, tinanong ang propeta alayhi salatu wassalam, ma huwa al-ihsan? Sabi ng propeta alayhi salatu wassalam, al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Isulat ninyo, baka tanungin yun eh. At this is very important. Ngayon, ano ba ang ihsan? Itagalog natin. An ta'budullaha ka'annaka tarahu. Parang mag-iibadat ka, gagawa ka ng mga bagay-bagay. An ta'budullaha ka'annaka tarahu, na parang nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tara, katotohanan hindi mo makikita si Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka. Katotohanan, kahit hindi natin nakita Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang tanong natin, ano ang relationship o connection ni ihsan? Lahat ng bagay, lahat tayo, bawat isa sa atin may ginagawa. Yung mga matatanda may ginagawa na ibadat. Tandaan natin ang lahat ng ibadat na naaayon kabutihan na ibadat, kullu ibadah, yani lahat ng mga ibadat. For example, pag nagsala tayo, lagyan natin ng ihsan. Pag nagtratrabaho tayo, lagyan natin ng ihsan. Bakit? Pag may ihsan, magiging mabuti ka, mabait ka sa trabaho mo. Magiging hanis ka sa trabaho mo. Ang ibig sabihin ng ihsan, hanis. Ibig sabihin, pag nagtrabaho ka, sinuswelduhan ka ng boss mo, ang trabaho mo, papasok ka ng 8, dapat nandun ka na 8. Dapat ilagay mo ang ihsan.
maging tapat sa tungkulin. Mahalaga ito sa atin. Yung mga ginagawa natin pang araw-araw, mahalin natin, gawin natin ito ng mabuti. Okay. Karamihan sa atin, bawat isa sa atin, estudyante man o hindi estudyante, pag nag-exam tayo, yung mga estudyante ha, pag nag-exam, bawal, ang rule ng exam, bawal mangupya. Bawal mangupya ang exam. Pag na-i-adapt mo ang exam, dahil, for example ako, teacher ninyo, sabi ko, aalis ako ngayon, may pupunta na ako sa town, mayroon akong kakausapin, then iiwan ko na kayo dito. Dahil naniniwala ako sa inyo, I trust you all, na kayo ay may ihsan, na hindi kayo magkukopya. Okay? Pag nai-apply mo ang ihsan, lahat ng bagay na ginawa natin sa mundo, khalas, hindi tayo magkakaroon ng problema. Okay? Pagsasala natin, for example, kung maihsan ka, kahit walang nakakikita sa iyo, magtahajjud ka, pagbutihin mo ang pag-ibadat mo. Kung maihsan ka, hindi mo kayang gumawa ng kasalanan kahit hindi ka nakikita ng mga tao, dahil naniniwala ka na nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang konsepto ng Islam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yarana. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilmuhu, ang ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang ginagawa natin, kahit saan pa tayong sulong. Kaya, ilagay natin ang ihsan. Ilagay natin ang ihsan. Palagi, hindi tayo magkakaroon ng problema. Masasabi natin, no. Pare, huwag tayo magnakaw dyan, ha. Nakikita tayo ng Allah. Isang konsepto to, mahalaga to, mahalaga. Iba ang takwa, ha? Iba yung believe mo, nakikita ka tayo, pare, nakikita tayo ni Allah. Huwag mong umuwin yan. Pag nakita tayo ni Allah, pare, wala. Si Allah, hindi lang CCTV na nalulubat. Okay? Ganon din sa trabaho natin. Pag nagtrabaho tayo, lagyan natin ng ihsan, ibig sabihin, gawin natin ang trabaho natin ng matiwasay na ayon sa ating pinanumpaan. Ang konsepto ng Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayna ma'akum huwa ma'akum ayna ma kuntum. Ang air ng Allah subhanahu wa ta'ala papasok. Ibig sabihin, kung alam mo na sa sarili mo, nakita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kayang gumawa ng kasalanan. Kung makagawa ka man ng kasalanan, palagi ka magtatawbat. Tulad ng tinapik ng ating kapatid kanina, istighfar. Dahil tao lang tayo. Minsan natutukso, alam mo na pera na yan pare, kalaki yan eh. Pera na yan, libre na yan pare. Chance na pare. Magtawat lang tayo. Natutukso. Dahil tayo ay may pangangailangan. Okay? Ngayon, pag nagtinda ka, may paninda ka, instead na pag wala kang ihsan, instead na 2 kilo ang bibilihin sa iyo, lagay mo lang 1.5. Hindi naman nakikita ni kumare, ilagay ko lang 1.5. Di ba? May mga ganyan. So, pag ang konsepto mo, ay pare, nakikita tayo ni Allah, paano mo na? Dapat 2 kilo bilhin, 2 kilo. Kaya, mahalaga ang ihsan. Pag na-apply natin sa buhay natin, wala nang problema. Wala nang problema. Sa mga kapatid nating babae, dapat ganoon din.
Pag nagluluto ka ng pagkain, nagbibenta ka, may iba, inaaluhan ng mga ano-ano para lang dumami. May mga ganon. Because it's about business daw eh. Ang business kasi, ang konsepto ng business is about money. Ang business, pag bili ko itong 50 pesos, ibibenta ko 100. Ganon ang business. Kaya, pag nasa atin ang ihsan, wallahi, wala tayong problema sa mundo. Sa mundo, wala tayong problema sa kapatid natin. Wala tayong problema sa puso natin. Kasi bakit? Matuwid tayo. Ang makna ng isang ihsan kung sa Tagalog, matuwid kang tao. Pag matuwid kang tao, ayan, si Pinsal mo, matuwid na tao yan, bigyan mo ng 1,000, hindi yan kukuha pag 1,000, pero 1 million kukuha yan. Diba? Pag matuwid kang tao, sa tauso, mayroon kami natawag na bakit punta? Dapat hindi ka, dapat matuwid kang tao. Kung ano ang sa kanya, ganun. So, tandaan natin na ang diniscuss natin, paano natin may apply ang ihsan. Maging matuwid sa sarili natin, sa trabaho natin. Maging matuwid pa. Alam mo kasi, minsan tayo, pag wala ng tao, wala na, pwede na ako maggawa ng kasalanan. Ako rin, gano'n din ako minsan eh. Pero naisip ko hindi pwede. Nakikita ko ni Allah, astagfirullah ya Allah, patawarin mo ko. Natukso lang ako, tao lang ako eh. Kaya, palagi natin isipin, kung gagawa ka ng kasalanan, minsan, kung sakaling gagawa tayo ng kasalanan, isipin mo, ay, nakikita ko ni Allah. So yung emotion mo, yung desire mo, yung nafs natin, nafs amara, mawawala. Alam mo, di pwede. Kita ko ni Allah eh. Ganon din. Mag-ibadat tayo ngayon, pagputihin natin ang pag-ibadat natin, dahil nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsala natin. May ibang mga nagpo-fasting. Ay, kumakain doon sa restaurant pagkatapos pupunta sa mosque. May mga ganun eh. Ay, nakikita ka ni Allah. Yan pwede yan. Nung bata pa ako, nag-fasting ako, siguro mga 10 years pa ako noon. Pag may bayabas, kumakain ako bayabas. Tapos umiinom ako ng tubig kasi sa probinsya, tubig libre. May ano naman, malaking ano yan eh. Malaking pagkukuha mo ng tubig. Oh, ang lamig! Pagdating ko sa bahay, ganyan ako, pa-acting-acting, napagod na. Pag nakifla na kami ng mama ko, ng mother ko, ay, mauna na ako, sige, ako pa nauna eh. Dahil, bata pa tayo. Kaya nga, kung mapapansin natin, kapag mayroong kang ihsan, hindi ka makagawa ng kasalanan. Makagawa ka man ng kasalanan, tubo ila Allah. Tumatik, magtaubat. Kaya ang konsepto kanina, istighfar, ihsan. Pag nakagawa ka ng kasalanan, istighfar ka agad. Ganun lang mga kapatid. Ha? Dahil, ganun ang konsepto ng Islam. Ngayon, i-apply natin ang ihsan. Ang Islam, kaya nga maraming nagsasabi, napakaganda ng Islam. Kaya ako, I'm proud to be a Muslim. Magandang Islam, disiplinado, malinis. Hindi gumagawa ng mga, tulad ng mga ginagawa ng mga normal na tao, tambay na tao. Alhamdulillah. Ganyan kaganda ang Islam. Alam mo bakit tayo, nagpa-fasting tayo, nagsasala tayo, gumagawa tayo ng kabutihan, ang nag-post doon sa atin, ang nagtulak sa atin dahil alam natin si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita tayo. Ganon yun. Kaya mga kapatid, sa panampalatayang Islam, kahit wala na si Ramadan, i-apply natin ang ihsan. Huwag lang sa Ramadan, may ihsan ka Ramadan eh. Ayaw mo mag-fast, ayaw mo kumain kasi Ramadan eh. May bukas ang pagbubukas sa mosque. Tapos pag tahajud ko, marami akong kasama sa tahajud. Masya Allah.
Allahu Akbar. Pagkatapos ng Ramadan, khaliwali, problem. Too much problem, sabi ng Arabic. Ng Arab. Pag nandun ang ihsan, pagkatapos ng Ramadan, ahsanay. Nakikita pa rin ako ni Allah. Ibig sabihin, aalis man si Ramadan sa atin, i-apply natin si ihsan. Pagpatuloy natin ang pag-ibadat. Yung mga bata, patuloy pag-ibadat. Yung iba wala naman doon yung class ko, hindi na lang ako pupunta doon eh. Oo, may mga ganon. Ganyan din, napagdanan din namin yan. May iba. Ay, hindi ko beat yung imam, makabilis. Ayoko. Doon sa bahay. May mga ganyan. Pero, tandaan natin, yan ay bilang pagkatao natin. Ha? Tao lang tayo. Ngayon, ang ating punto dito, yung ihsan, na kahit wala na ang Ramadan, wala na tayo, malayo na tayo sa ating lugar, wala na si Apa Imam, hindi mo nakikita si Apa Imam, ilagay mo pa rin ang ihsan. Amin. Ganon yun. Ha? Sabi niya, wala si Apa Imam dyan, hindi na ako magpipray kasi wala yung Apa Imam, wala nang maglilid ng sala. Okay? Mapapin waktu. Oo. 5 minutes? Ako pa. Nagulas na ako. Alhamdulillah. Ganun yun. Kaya mga auntie, ipagpatuloy natin. Sabihin mo lang, kaya may sinasabi yan eh. Oy, takallah! Pag gumawa ka ng kasalanan, ya habibi! Ittaqillah, matakot ka kay Allah, nakikita ka ng Allah! Ganun yun. Ganun lang. Kaya sa Islam, may nasasabi sa'yo, ngayon iba na eh. Sabi niya, pare, good luck na lang sa'yo ha. Pero sa Islam, may nagsasabi, ittaqillah, matakot ka kay Allah, kapatid. Huwag mong kunin ang hindi sa iyo, nakikita ka ng Allah. Ganun yun. Kaya ang ihsan, simple lang ha. Simple lang ihsan. An ta'budullah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kalas. Simple lang. Yun lang ang topic natin. Ha? Ibig sabihin, kahit saan ka lugar, mapunta, mag-pray ka pa rin, dahil nakikita ka ng Allah, dahil mahal ka ni Allah. Huwag yung, hindi naman ako nakita ng puso ko eh. Doon na, mamaya na, doon ako sa bahay. Hindi ganun. Ha? Kahit saan tayo mapunta, yung pagkatakot natin, i-maintain natin dahil nakikita tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha haitsuma kunt. Matakot ka kay Allah kahit saan-saan ka na napunta. Napunta ka sa Iran, napunta ka sa Palestine, sa Israel. Continue. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mag-ibadat kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ka ng mga obligasyon na inoblige sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal yakin, hanggat ikaw ay madatnan ng kamatayan. Alam ninyo ang buhay natin, simple lang. Alam ninyo mga bata, sa age ninyo ngayon, tanungin mo si ina mo pagdating mo sa bahay, ina, ano bang feeling na matanda? Ako ka dati, yung bata pa ako, gusto ko maging matanda na kagad eh. Ngayon, gusto ko maging bata. Maraming problema, magpatanda ka na, maraming problema. Pag bata ka pa, kahit hindi ka mag-fasting, bata ka pa naman eh. Pero pag matanda ka na. Kaya, alhamdulillah, kayong mga auntie, ma'am, madam, maganda yan. Pag pumunta kayo dito, sasama ang mga anak ninyo. Alam ninyo ang nagpaganda lang ng buhay natin, ang nag-design, nagpaganda lang, nagbigay ng passion ng buhay natin sa mundo, Islam. Kung wala sa iyo ang Islam, wala. Hindi ako nandito ngayon
Eh, sino makikinig sa akin pag nagsalita ako? Eh, si Diyos nandyan na. Wala makikinig sa akin. Pero dahil sa Islam, nagpulong-pulong tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nakikita tayo na Allah. Sabi niya, oy, si Abdul, may nag-atin ng nasiyak ngayong gabi. I-record mo yan, Abdul. Pa imam, ganyan. Masya Allah. Ibig sabihin, ang ihsan, kahit wala na ang taong nakakikita sa iyo, imintin mo ang ibadat mo, ang pagsatakwa mo kay Allah, kalas. Ganun lang yung kabisig. Ganun lang kabisig ang Islam. Ang Islam, ang pinag-uusapan sa Islam ay patungkol sa paggawa. Ang lahat ng Islam is about paggawa. Paggawa. Tulad ng pagsala, sabi ng khatib, hayya ala salah, come to prayer. Hayya ala falah, come to success. Allahu Akbar. Ganon yun. Kaya yung mga bata pa, alam ninyo, ang nakakaintindi ng sarap na maging bata, ang mamatatanda. Tanungin nyo sa mga nanay ninyo, pagdating nyo sa bahay, na gusto ko, kwento mo naman ako ng ano bang style ng buhay ng matanda. Kaya habang bata pa, yung mga bata, kayo nandito sa Salam Compound, patuloy ninyo ang pag-aaral ng Islam. Ito ay mahalaga. Mag-aral, ilagay ang ihsan, sabihin mo, pare, bawal yan. Bawal yan. Nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi na ako magpaparami, naubusan na ako ng laway. May tubig naman, pero baka may mga kapatid pa tayo, may mga gusto nilang, some question. 5 minutes na, okay na yun. 5 minutes, gawin mo na lang, okay na. Wala nang 5 minutes, kalas. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mga auntie, mga ma'am, auntie, mga taymahud, kapatid, suportahan ninyo ang inyong mga anak, suportahan natin ang lahat ng mga aktibidad natin dito sa Salam Compound. Wa ba'du dzalik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikatanungan pa. May katanungan? Tanungan mo. Tatanong ka. Tanong ka ng tatlo, dalawa. Katanong po. Okay. May tanong daw. May price. Anong ibig sabihin ng ihsan? Kahit Arabic man o Tagalog na lang. Lalaki, babae. Babae muna. Babae muna. Ay, lalaki muna. Sige, ikaw na eh. Oy, Paggawa ng mabuting pagsama. Definition. Paliwanag yung Tagalog na lang. Tagalog. definition, street. Bismillah, sino? Dalaki islat o lalaki? Lalaki. Ikaw na. Ikaw na bahala. Okay, may lahat yan eh. Sige, ikaw lang pinistan. Sa dulo ka lang, pas na kamay. Sige. Aulian, sige, ikaw. Ikaw ano? Maraming ma. Honest. Honest. Sige, pwede. Pwede, pero depende. Definition. Yung definition hiningi yung star. Ano star? Sino? Pastor. Sige. Ikaw pa. Ano lang puti ka? Antabod Allah, mga beato. Malalamin nyo. Hindi ka nakikinig eh. Assalamualaikum warahmatullahi. Para po sana ibig sabihin ng Islam mo yun. Ito yung isang konsepto ng Islam na para araw-araw na ginagawa mong ibadat na kahit na para makikita mo alam pero katotohanan ay hindi mo nakikita ang Allah. For example sa trabaho doon, pagiging tapat o pagiging honest mo sa trabaho kapag kang gumawa ng pagkakamali sa Allah. Ilang po kasi. Masya. Baby. Ito? Oo. Ito pa yung price din po. Allah. Mashallah. Picture mo, picture. Ito matalinong tao. Mashallah. Masya Allah, pakagandang kasagutan. Inshallah ta'ala ka meron pang katanungan susunod. Ikaw na.
Wala na. Ito na. Siya na. Siya na. Isa, no? Isa. Yung sino nagtanong sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ihsan? Sino nagtanong? Sino nagtanong? Sino nagtanong na mawa ihsan? Na. Pakitas ng kamay, yung sa lalaki, yung sa lalaki, no. Sino nagtanong sa mga natin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ihsan? Dapat nag-ihsan kanina, narinig ko. Yun ha, ilang bisis ko biyakit. Wala na ibang kamay? Yun na lang. Bismillah, ito. Sigaw mo, ano, Darna? Ah, Jibril! Mashallah! Masya Allah. Ang nagtanong, ang Jibril alayhi salatu wasalam na isa, angel, ha? Angel, malakap. Allah Akbar. Masya Allah. Kaya ba't na lang po rito? Kabat na po. Masya Allah. Sa akin to ah. Masya Allah. Pwede. Isa pa. Ito na po, kanina kami nagtatanong sa inyo, kayo naman po magtatanong. Sinong gusto magbigay ng natutunan? May kunting summarize lang, tulad ng ginawa ni ate kanina. Ihsan, ganito, sige, halika. Para magnasihat ka na, ay, ang natutunan mo, Ustad, ay, brother, para bla lang. Yun, natutulog. Natutulog ka. Kahit ano, kahit ikaw lang mag-isa, huwag ka gumawa ng mali. Bigyan ng relo. Bigyan ng jacket! Mashallah, mashallah. Sa akin na lang dapat ginawa mo. Masya Allah, magandang kasagutan niyo. Isipin natin sa lahat ng oras ay nakikita tayo ng mga Tuhan. Ano sinabi ng Allah? Inna Allah, inni, katotohanan ako, ma'akum, haythu ma kuntum. Katotohanan ako ay kasama nyo. Ibig sabihin nun ay alam ng Allah Ta'ala ng ginagawa natin. Kahit nandun tayo sa pinakamadilim na lugar at pinakamadilim na bato, ay kahit ganun pa ay nakikita tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin ay ang gawin natin lamang ay yung gawain na magugustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah. Na inshallah ta'ala kanina kami nagtanong na kayo naman yung magtatanong. Meron po bang katanungan? Kayo Ustad? Patungkol sa ihsanan, patungkol sa ibang usapin. Open forum. Sabihin open forum yan. Ay, tanong nila Ustad, kailan na matatapos? Madali ulan. Wala na po katanungan. Ito ba? Na. Juan, yung nakalikab po. No. Partida, in speaking. Bismillah. Ay, stick for po kayo para doon sa simulan. Patungkol po sa isa. Ang tawag ko, nakaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang ihsan is always the same thing. Fearing Allah Subhanahu wa Ta'ala at the same thing, practicing this in your heart. Yung ihsan is about honesty, pero hindi lang siya about honesty. It's about doing your thing. It's about doing your thing, despite knowing na wala nakakatunto sa at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Ito po yung prize niyo po. Napakaganda at matutunan niya. Inshallah ta'ala siguro wala na po kayong katanungan siguro ito na lang po natin. Dahil na dyan po yung barakatulad. Inshallah magdala tayo. Subhanakallah wa hamdik. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala